Imposible na walang nagtanong. Baka naman drama lang ni President Donald Trump at ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky ang kanilang matinding tagpo sa Oval nitong nakaraang Biyernes. O baka naman isa ka rin sa mga nagtanong na baka kunwari lamang ni President Donald Trump na sinisigawan at tinuturo si Zelensky upang ipakita sa Russia na talagang kumakampi na si Trump kay Putin. Marami rin ang mga nagsasabi na baka acting lamang ni Zelensky at ni Trump ang naturang pangyayari. Pero sa likod ng napakatinding sigawan at sagutan ng magkabilang panig, meron palang isang napakatinding plano para sa Middle East. Pero paano kung totoo ang hinala ng iba? Dahil kahapon lamang mga kaibigan, kinumpirma ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei na talagang nag-usap si Vladimir Putin at si Donald Trump at ang pinag-usapan ay ang nuclear program ng Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta kayo? Ngayon ay araw ng Miyerkules, March 5, 2025. Isa na namang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay ang ibinulgar ni Vladimir Putin sa kanilang napagkausapan ni President Donald Trump dahil sa kanilang pag-uusap involve ang nuclear program ng Iran. At ang balitang ito mga kaibigan, mismong ang Iranian Supreme Leader ang nagkumpirma. Bago natin ipagpatuloy ang balitang ito, i-fact check muna natin ito. Baka naman ito ay gawa-gawa lamang ng vlogger ng usapang banal. Baka naman ito ay walang katotohanan. Sa videong ito ay ating makikita ang isang napakalaking posibleng impact ng plano ni President Donald Trump sa Middle East. Of course, kinikilala ng maraming Arab world maging ng Israel at ng Estados Unidos na ang bansang Iran ay threat sa peace and security sa Middle East. Dati nang sinabi ni President Donald Trump sa kasagsagan pa lamang ng kanyang kampanya na sa kanyang muling pagtungtong bilang bagong Pangulo ng Estados Unidos ay malaki ang magiging pagbabago sa Middle East at isa pa sa kanyang mga pangako ay ihihinto nito sa lalong madaling panahon ang giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. I-fact check muna natin kung talagang may katotohanan ba ang pag-amin ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Khamenei. Ayon sa ulat ng Bloomberg, talagang inamin ni Vladimir Putin na nagkausap sila ni President Donald Trump at ang kanilang napag-usapan ay tungkol sa nuclear program ng Iran. Ayon dito mga kaibigan, pumayag si Vladimir Putin na magiging mamamagitan siya sa posibleng pag-uusap ni President Donald Trump at ni Ayatollah Khamenei. Ngayon, maaaring hindi ito paniwalaan ng iba sapagkat iisang channel lamang ang ating ipinakita. Maging ang The Times of Israel ay ibinalita rin ito. Ilang oras lamang ang nakalipas matapos na mai-upload ang videong ito. Naglabas ng balita ang The Times of Israel at talagang kinumpirma ni Vladimir Putin na hindi siya tumanggi sa pakiusap ni Donald Trump na nais makipag-usap ni President Donald Trump kay Ayatollah Khamenei. Ngayon, baka sabihin ng iba ay walang katotohanan yan dahil walang confirmation mula mismo sa gobyerno ng Iran. Pero ito na nga, kinumpirma ng Euronews na sinabi mismo ng Iran na talagang kinumpirma nila na ang kanilang nuclear program ay idiniscuss ng United States of America at Russia. Ngayon, dahil marami tayong mga source na ipinakita, ito ay iilan lamang sa mga napakaraming sources na makikita sa internet. Siguro ay naniniwala ka na talagang ito ay ibinalita at may katotohanan. Ngayon, let us connect the dot mga kaibigan. Nitong nakaraang Biyernes, baka isa ka sa mga nakapanood na kung saan napakataas na ng boses ni President Donald Trump at ng Vice Presidente ng Amerika na si Vance laban kay Zelensky. Maging si Zelensky ay nagsasalita na rin habang nagsasalita si President Donald Trump
at meron pang mga negatibong body gestures. Nag-viral ito at hanggang ngayon patuloy pang pinag-uusapan ng maraming mga vloggers. Ngayon, gaya ng aking sinabi kanina na marami ang mga nagtatanong at marami ang nagsasabi na baka ito ay drama lamang ni President Donald Trump at ni Volodymyr Zelensky. Maaari din na si Donald Trump lamang ang nakakaalam ng kanyang plano at hindi ito alam ni Volodymyr Zelensky. Ang tanging alam lamang ni Volodymyr Zelensky ay inihinto ng United States of America ang aid para sa Ukraine. Ngayon, bago mangyari ang isang napakainit na tagpo sa pagitan ni Donald Trump at ni Zelensky, nagkausap pala itong si Vladimir Putin at si Donald Trump. Ayon kay President Donald Trump mismo, ang kanilang pag-uusap ni Vladimir Putin ay umabot ng 1 oras at kalahati. Pero sa loob ng 1 oras at kalahati, iilan lamang ang isiniwalat ni Donald Trump. Ibig sabihin, maraming mga bagay ang hindi isinapubliko ni President Donald Trump. Pero eto na nga mga kaibigan, inamin mismo ng Iranian government na nagkausap nga itong si Vladimir Putin at si Donald Trump at ang pinag-usapan ay ang nuclear program ng Iran. Ayon sa gobyerno ng Iran, walang mangyayari sa pag-uusap ni President Donald Trump at ni Vladimir Putin kung hindi magiging involved ang Iranian government. Dagdag pa ng Iran, alam na alam daw yan ni Vladimir Putin sapagkat ang Russia at ang Iran ay magkaibigang bansa. Bilang patunay, ang Iran ay isa sa mga sumusuporta sa giyera nito laban sa Ukraine. Ngayon, ang Iran at ang United States of America hindi rin maganda ang ugnayan. Ibig sabihin, mahihirapan ang United States of America na magkausap sila direkta sa gobyerno ng Iran. Kinakailangan ito ng mediator. Kaya lang, ang kanyang pinipiling mediator kailangang kaibigan ito ng Iran. At ito ay walang iba kundi ang Russia maliban sa North Korea at China. Pero ang problema, kinakailangang may gawin si Donald Trump upang makuha ng lubusan ang damdamin ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin. At ito na nga, sa nangyaring pagtatagpo ni Donald Trump at ni Volodymyr Zelensky sa Oval sa United States of America, ito ay napakalaking strategy upang makuha ng lubusan ni Trump ang damdamin ni President Vladimir Putin. Of course, dumating sa punto na sinigawan ni President Donald Trump si Volodymyr Zelensky. Tinuro pa ito at ang pinakamatindi mga kaibigan, tinanggalan pa ng military aid ang Ukraine. Kung ikaw si Vladimir Putin, ano ang iyong madarama kung ikaw ay nanonood sa videong yaon? Of course, napakalaki ng possibility na makukuha ni President Donald Trump ang damdamin ni Vladimir Putin. At eto na nga mga kaibigan, ilang oras lamang ang nakalipas, ibinalita na si Vladimir Putin ay pumapayag na upang maging mediator sa pagitan ng United States of America at Iran. Of course, ayaw ni President Donald Trump na matuloy ang nuclear project ng Iran. Kumbaga, hindi gusto ni President Donald Trump na maging nuclear power ang bansang Iran. Of course, kaibigan ng Amerika ang Israel. Ito rin ang gusto ng Israel kasi magiging threat ito para sa mga Israeli people at sa Middle East. Maraming mga sanctions ang ipinataw ni President Donald Trump laban sa Iran para lamang hindi matuloy ang proyekto nito na magkaroon ng nuclear weapon. Ngayon, tila lumiliwanag ang purpose ni President Donald Trump na kinakailangan nitong kaibiganin si Vladimir Putin upang maging kasangkapan upang tumulong itong humimok sa Iran na huwag nang ituloy ang kanilang nuclear project. At sa bandang huli, ang kapakanan pa rin ng Middle East ang tinitingnan ni President Trump. Palaisipan din ang sinabi ni President Volodymyr Zelensky na ang relasyon ng Amerika at Ukraine ay manunumbalik din. Palaisipan din mga kaibigan ang lugar na kung saan magtatagpo si President Donald Trump at si Vladimir Putin dahil sa dinami-dami ng lugar na pwede silang magtagpo. Bakit? Sa Saudi Arabia pa. Na alam naman natin mga kaibigan na ang Saudi Arabia ay hindi rin magandang ugnayan nito sa Iran.
Kung kayo naman ang tatanungin mga mahal kong kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa isyung ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa Middle East sa buong mundo dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas, sa Middle East, at sa ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!